Kung sa inyo mga cancer, dito naman si Paulul. Kung sa inyo mga cancer, dito naman si Paulul. Kung sa inyo mga cancer, ako ulit si Paulul. Manonood tayo ng mga memes. Huwag na kayo maggulat. On the 1st of April, Paulul uploaded a video titled Sumobra Ako, stating, sumobra ako sa isa kong sinabi nung huli kong videos, Pinoy Hard Images, kung saan nag-react ako sa isang babae sa TikTok na merong malapit na Jollibee mascot sa kanyang muka. Nagsabi ako ng over-sexualization sa kanyang pagkatao at kanyang pagkababae at ako ay taus-pusong nagsasabi ng paumanhin. Si Paulul lang isa sa mga Filipino YouTubers na nagtagumpay sa pag-iwas sa Filipino cancel culture. Pero paano niya ba naiwasan makancel ng buong Pilipinas? Bumalik tayo sa umpisa. Sa loob ng isang kwarto, may isang lalaking nanonood ng YouTube at natagpuan niya ang isang video ni PewDiePie na pinamagatang meme review. At napaisip siya, paano kaya kung gagawa ako ng meme review ng Pilipinas? So he did, but he failed. Dahil ang meme review na pinost niya ay na-take down ng YouTube dahil sa paglabag sa community guidelines. Kaya mula sa deleted channel niya na mayroong 6,000 subscribers, gumawa si Paulo Garcia ng panibagong YouTube channel at pinangalanan niya itong Paulul. At in-upload niya ang mga videos niya doon na galing sa main channel niya, uploading 9 videos in only one day noong June 24, 2018. At isa na lamang sa mga videos na yun ay ang Kong the Last Avenger, Alodia Before She Was Famous, Your Road the Prequel, at iba pa. Nakalikom ang video ni Paulul ng 64 views makalipas ang 2 araw mula sa pag-upload nito. And that is enough para ma-motivate si Paulul para gumawa ng iba't ibang mga videos. And just 2 days after niyang mag-upload ng 9 videos, he uploaded a video titled Anime Anthem of the Philippines. At sunod-sunod pa ng mga videos consisting of memes, Gawayo, me. Pampamilya channel! games, Okay, so, oh my, isa pa! at iba pang mga bagay. Sarap ng libre! Mahal to! Makalipas lamang ang 3 buwan noong September 26, 2018, umabot ang channel ni Paulul sa 10,000 subscribers. At di din natin may tatago ang obsession niya kay Willie Revillame sa mga panahon na ito. Bigyan ng 10,000! Bigyan ng 10,000 subscriber! Bigyan ng straight jacket yan! His channel was going great and he was doing just fine. Pero ang pagiging just fine lamang ay hindi sapat para kay Paulo Garcia. Kaya naghanap pa siya ng mga tactics at content ideas para mas dumami pa ang kanyang fanbase. And finally, may isang vlogger noon na sobrang sikat na pwede gawa ng content. Jamil, isang couple vlogger sa Pilipinas na mayroong 2 million subscribers sa panahong iyon at ngayon, deleted na channel nila dahil papansin sila. At bilang isang pulis pangkalawakan, ginawan ito ni Paulul ng video. Gawa. At napansin ko, hindi man ako natatawa sa ginagawa nila. Hindi nila problema yun. Okay lang yun. Ito yung isang fake proposal niya sa kanyang girlfriend. She cried! Oh, talaga? Hindi ko alam kung di ba sinabi sa title. Oh shit! Oh shit! Tigil na lahat! Umiyak siya! Okay? Huwag yun ang panoorin. Alam ko rin nangyari. Sa loob ng isang araw, nakalikom ang video ni Paulul ng mahigit 6,000 views at nakalipas lamang ang isang buwan, pumutok ang video ito reaching 130,000 views. At dito nalaman ni Paulul ang isang skill na ginagamit ng nakararaming YouTubers, ang manggatas. And of course, pag-aatakihin mo ang isang sikat na vlogger, tiyak na marami talagang fans na magagalit sa iyo. Nagpapapansin ka lang sa Jamil para tumasubscriber mo. Huwag nga kami, baduy mo, bading, tae ka. Akala mo ganda din ang content mo, gago. Wala kang kwenta mag-vlog, Paulul. Scripted din yung ginagawa mo. At dahil sa pangbabash, gumawa si Paulul ng video para ayusin ang mga nagawa niya sa last video. Pasensya na mga cancer medyo iba muna to sasabihin ko. Sa mga mandirigma dyan na nasaktan sa video yung ginawa ko, pasensya na ako ay taos-pusong nagsasabi ng mga tanga pala kayo At never napagod si Paulul sa pagpapainis sa mga fans ng mandirigma dahil ito halos ginawa niyang content. And finally, Paulul got the recognition he deserves, reaching almost 1 million views sa isang video tungkol sa isang pagkakamali ng isang vlogger. At ang vlogger na ito ay wala nang iba kundi ang Jamil. Kung meron man kayong nakikita hindi namin nakikita, comment nyo na lang dyan sa baba. Marami tayo makikita ngayon! Kami matutulog lumabas na po ang una ko ebidensya. Kasalanan mo ate! Kung sino ka man, hindi ako nanonood, pasensya na. Pero sinabi sa... March 11, 2019. Umabot si Paulul sa 100,000 subscribers. And with 100,000 subscribers,
mayroon ng kapangyarihan si Paulul para sabihin lahat ng pwede niyang sabihin. Sa bawat issue, sa bawat trend, bawat memes at bawat pagkakamali ng mga YouTubers, ginawa ni Paulul ng video. At ang bawat video na ginawa niya ay nagustuhan ng nakararami. Video after video ay nagkakaroon ng 100,000 views at di na lang natin namalayan na nakamit na din ni Paulul ang 1 billion subscribers. Everything was going well dahil si Paulul ang naging king of memes sa buong Pilipinas at wala nang makakatalo sa kanya. But Paulul got cancelled. Hindi ko naman nasasabihin ko. Kundi maraming salamat sa pag-trending sa hashtag cancel Paulul. Ginawa niya ito para pagtawanan ang cancel culture dito sa Pilipinas at naging top 1 hashtag sa Twitter ang cancel Paulul. Sa nakalipas na mga taon, pinagtatawanan ni Paulul ang apology videos at ang pagiging cancelled, not knowing that one day, magkakaroon din siya ng pagkakamali sa YouTube. On March 30, 2023, Paulul uploaded a video sa Pinoy Heart Images na kung saan habang nagre-review siya ng mga memes, may nasabi siyang mga over-sexualization na words patungo sa isang babae. Ang part ng video na ito ay dinilit ni Paulul and he posted the apology video pagkabukas agad. Hindi ito April Fool's joke. Kahit off yung monetization, lalagyan pa rin ni Whitey ng ads kaya pasensya na. Sorry ulit kay ate at sa lahat ng naapektuhan sa nasabi ko. After a few months, mayroon na namang pangyayaring naganap sa pagitan ni Paulul at Ato tungkol sa topic ng pagpapahinga. It all started dahil sa video mula sa TikTok na ginawa ni Kenty tungkol sa pagpapahinga. Nag-rest ka. Pero during the rest, ginigil trip mo sarili mo for wasting your time because you're not doing anything. At dahil dito, nagkaroon ng debatehan sa pagitan ni Ato at Paulul. While Ato stated na visit ako sa mga ganitong posts at ganitong videos na nagtotolerate sa mga tao na okay lang maging malambot, na okay lang maging malungkot, hinihimok kang maging walang pakinabang na nilalang. Iba naman opinion ni Paulul, stating na sinabi niya lang naman na magpahinga ka. Di niya naman sinabing magpakahina ka. Sinabi lang niya na kunwari doon sa linggo na nagpakahirap ka, na kunyari sa araw ng linggo o Sabado, kalimutan mo muna yan. Ipat mo sarili mo sa likod at magpahinga ka. Kaya na-divide ang audience ng dalawa at nagkaroon ng iba't ibang mga opinion. Thank you sa comment mo sa maling pananaw sa buhay ni Ato. Ako nag-work 16 hours a day tapos magsa-sideline pa ng banda sa weekends. Kayang-kaya pero di araw-araw malakas ka. Ano pa ba kailangan mo i-dig deep at intindihin sa sinabi ni Ato? Pero biglang nag-off topic ang pag-aaway nila dahil ang bawat banat ni Ato ay may tuturing na nating ad hominem. Ato expresses his criticism of resting, arguing that it leads to depression and sadness. He believes that one should not rest and instead continuously work to avoid laziness. Paulul, on the other hand, defends the importance of resting, stating that it is a fundamental aspect of being human. Paulul emphasizes the need to recharge and maintain a balance between work and rest to prevent burnout. Ato, in a follow-up video, clarifies that he doesn't oppose Paulul personally, but rather has a differing viewpoint. He also addresses the accusation of insensitivity, apologizing if his use of the term poor card seemed dismissive of other struggles. Ato acknowledges that everyone has unique circumstances and limitations, while still prompting the idea of pushing oneself to reach their full potential. Both different people with both different opinions. Pero paano ba nanalo si Paulul? Simulan natin sa pamamaraan ng pagsasalita ni Paulul. Sa bawat letra at bawat salita na lumalabas sa bibig ni Paulul ay tumpak at pinag-iisipan niya ito ng maigi bago siya magsasalita. Pangalawa, marunong siya gumawa ng apology video. At ito ay sa pamamagitan lamang ng pag-sorry at pag-move on dahil hindi naman natin kailangan palakihin pa ang isang pagkakamali. Makakalimutan din ito ng mga tao makalibas ang ilang buwan o ilang linggo. At higit sa lahat, si Paulul ay walang katulad. Nico David said it himself sa podcast ni Comics Man. Hindi siya kasing tulad ng ibang content creator. Nobody is like him. Hindi siya katulad ng ibang content creator. Nobody is like him. One of a kind yung kanyang content. It's really hard to make a comparison.